Ito yung part 3, basic elements of poems and context of poems. This one will focus on context. When we speak of context, we speak of the background or the environment. If you want to copy the lecture, it's on this page. You can create a screen capture. So, when we talk of context of poem, tatlo yung posibleng environment or context or background. So, ang pinag-usapan natin, background. Pag context, pwedeng yung biographical background or context, historical context, or socio-cultural context. Ano nga ba yung context? Pag sinabi nating context, yun yung sitwasyon, background, o environment ng kwento, o pinagmulan ng kwento, o hugot ng kwento. Now, why do we need to understand kung ano yung background? Para yun, malaman natin kung bakit ganun yung sinabi sa poem o paano i-interpret yung sinabi niya or sinabi ng author sa poem. Yung unang context ay biographical. Pag sinabi mong biographical, it has a relationship with the author's or poet's life. So, you'll be able to connect they connect their feelings, experiences, and often shape their poems. So, example, a poet who lost a loved one may write about grief. So, this is like knowing who the author is or what the author's experiences are will give us a glimpse or pananaw kung bakit sinulat niya yon at bakit relevant sa buhay niya yung sinulat niya. So, pag may historical contents, kino-consider niya yung poem dun sa timeline o yung nangyari sa history sa mundo or dun sa author. Example, poems written during the wars may talk about conflict and loss. So, yun yung sa historical context. May kinalaman sa history or dun sa relevant chronological happening dun sa story. Next is socio-cultural or yun yung content kung saan yung society at saka yung culture ng society ang nagre-reflect dun sa sinulat. Ano yung mga common values o beliefs dun sa sitwasyong pangkultura o sosyedad nung story. Example, a poem from one culture might use symbols others don't understand easily. Example, may mga kultura tayo na meron tayong ginagawa na hindi naintindihan ng iba. Example, for us Filipinos, we kiss or we make mano. Nagmamano tayo. Sa ibang kultura, baka hindi nila maintindihan ano yung significance o meaning ng pagmamano natin. So, paano natin malalaman kung alin sa biological, socio-cultural, o historical yung context? Una, tingnan mo kung saan at saka kailan nangyari. Baka magkaroon ka ng idea kung yung whereabouts ng event. Pag related sa fiesta, sa social media, malalaman mo socio-cultural or malalaman mo yung timeline, historical. Tapos malalaman mo kung yung information na yon influence dun sa buhay ng author, magiging biographical. Now, you have to also pay attention dun sa mga tao at relationships dun sa kwento o dun sa poem. Sino ang involved, family ba, friends ba, community, para malaman mo kung
may socio-cultural relevance yung context o background. Another thing to take a note of is yung mga keywords o yung mga tradisyon, kultura na napapaloob doon. Pwedeng tungkol sa fiesta, tungkol sa pamilya, paano mag-aral sa exam, pwedeng maging cultural influence yun, di ba? Next is understand emotions and actions. Why does the character behave a certain way? What pressures or celebrations influence them? So, pwede yun socio-cultural. Pwede rin may timeline sa history na ginagawa yung ganung bagay. So, historical. Pwede rin yung mismong author sinasabing hugot niya, yung mga emotions niya, yung nangyari sa buhay niya, so biographical. Now, we also think about the bigger picture. Ano ba yung bigger picture? Yun yung yung pag pinagsama-sama mo yung elements ng buhay niya, kultura, uh, yung youth niya, yung mga special occasions, madidetect mo ano ba yung background nun. Tungkol ba sa history or timeline? Tungkol ba sa author, sa buhay niya, biographical? O tungkol ba dun sa kultura na kinapapalooban nung kwento o poem? Now, let's now identify kung kaya natin alamin kung ano yung context ng poem. Biographical ba, historical, o sociocultural? So here's the first one. Every morning, Lisa wakes up early to help her mother sell fruits at the local market to support their family daily needs. So, may mga keywords dyan na makikita mo. Araw-araw, gawin ng buhay. Wakes up early, tapos nagsisell, nagbebenta sa market para makasupport ng family. Ibig sabihin, ano siya? Anong klaseng support pa yon? Okay, since may kinalaman siya sa economic na buhay, magiging socio-economic. Next, si Ramon, naalala niya yung tatay niya, yung storya niya, dun sa World War II. Oh, alam mo na, World War II. Historical. Si Mark, pinagmulan niya mga family of teachers. So, mahilig siya sa books, mag-learn ng new things. So, anong background pagtungkol sa family at saka sa hugot kung bakit ka ganon? Siyempre, yung hugot ng author, biographical, kung saan ka nagmula. Ano yung mga history ng buhay mo. Ito naman, binabanggit yung pandemic. Na tamaan daw maraming student, hindi maka-attend ng class, na face-to-face, tapos hindi stable yung internet at home. Di tungkol sa society or economy. Di socio-economic. Pakitingnan yung keywords para mas ma-enhance yung pag-check natin or pag-analyze natin. Next is yung lolo ni Jose nakipaglaban ng Philippine Revolution. So, nagkukwento siya nung struggle niya, paano makuha yung independence, nung sinakop sila ng foreigners. So, alam mo na yun. Dahil tungkol sa Philippine Revolution, edi historical. So, what you need to do next is to take a screenshot of this video, tapos i-fill out ang pangalan, section, at yung date kung kailan mo pinanood. Thank you very much.